MBC Media Group. 2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Uy, Lunes na naman ho tayo ngayon. Atras ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga balita, publiko pinag-iingat ng Pangulong BBM sa fake news ngayong campaign period. Ilang matataas na opisyal na gobyerno nakiisa sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan. Presyo ng bigas kasama ng mga gulay pinatututukan sa mga tumatakbong kandidato sa May 12 elections. 8 sasakyan inararo ng isang dump truck, 14 ang sugatan sa Batangas. Face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila kansilado dahil sa inaasahang mataas na heat index. Publiko pinaghahanda naman ang pag-asa sa mas mainit na temperatura sa pagtatapos ng monsoon o habagat season. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, inaasahan ang mas mainit na temperatura sa bansa dahil sa patapos na ang Northeast Monsoon o amihan. Ayon kay Obed Padrina ng Pag-asa, nagsimula na muli na maglabas ng heat index reading noong pang March 1 dahil sa inaasahang mas mataas na temperatura ngayong tag-init. Paliwanag ni Madrina, ang amihan ay mararanasan na lamang sa Hilagang Luzon at itong magdadala ng mga pagulan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. 3 lugar sa bansa ang inaasahang makararanas naman ngayon ng heat index na pasok sa danger range na maaaring mag-trigger ng otomatikong pagkansela ng klase sa ilang lugar. Ang heat index ay sukatan ng temperatura na nararamdaman ng isang tao taliwas sa aktual na temperatura ng hangin. Ang heat index na mula 42% o 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger level na posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion ng isang tao, at ang pinakamalala ay heat stroke kung patuloy na may expose sa matinding init ng panahon. So 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ang dapat nating bantayan. Kanselado muna ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa inaasahang mataas na heat index. Ang mga apektado ay kinabibilangan ng Caloocan City at Valenzuela, kinder hanggang senior high school, public schools at magsiship na lamang sila sa asynchronous learning. Malabon City, all levels, public and private na magsiship din sa modular distance learning. Las Piñas City, all levels, public and private magsiship sa online or asynchronous learning. Ito ay matapos na i-anunsyo naman ang Pag-asa na posibleng pumalo nga sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila ngayong araw. Narito naman ang heat index forecast ng Pag-asa na inaasahang i-compute sa mga sumusunod na hypnotic stations na nasa danger range na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Ang Science Garden sa Quezon City, 46 degrees Celsius, Clark Airport, Pampanga, 46 degrees Celsius, at ang CLSU na nasa Muñoz, Nueva Ecija, inaasahang magkakaroon ng heat index na 45 degrees Celsius. Sugatan naman ng 14 na tao matapos na araruhin ng isang dump truck ang ulong sasakyan sa Tuy, Batangas. Ayon kay Police Major Broderick Noprada, hepe ng Tuy Municipal Police Station, nawalan umano ng preno ang truck na may kargang lupa. Unang bumangga ang truck sa likuran ng isang pampaserong bus na kalalabas lamang ng terminal. Tumagilid ang truck pero nabangga pa nito ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Sugatan sa naturang insidente ang driver ng truck, mga sakay ng bus at ilang mga nasa sasakyang nabangga. Mabilis namang naalis ang truck at agad din na ibalik sa normal ang daloy ng trapiko. Sa ngayon, hawak na nakapulisyahan ang truck driver habang nagkakaarigluhan pa ang mga biktima at ang operator ng dump truck. Ang driver po sir is nandito pa rin po sa police station sir, kasi nga kung hindi man po magka-ayos po yung mga partido na involved, kakasuhan po natin ng reckless imprudence resulting to multiple physical
po damage to property po yung driver. Alam ho ninyo, wala naman siguro ang driver na gugustuhin na disbalanghado yung kanyang minamanehong sasakyan. Ano ha? Kaya dapat talaga matigil na yung mga non-appearance na yan. Secretary Vince Dizon. Ang sabi ho ninyo, mawawakasan na ito pong mga operator na ito ng mga smoke belching center o smoke emission center na ang ginagawa ay pumapayag pa rin sa non-appearance kutungan. Kaya ayan, nagkakawindang-windang tuloy. Suportado naman ni Senator Lito Lapid ang pagsuspende ng Department of Transportation sa no RFID ng entry policy sa dalawang toll concessionaire sa mga expressway ng Luzon. Ayon kay Senator Lapid, mas makabubuti na pag-aralan ng Toll Regulatory Board at ng Department of Transportation sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Dizon at ng mga toll companies kung paano magkakaroon ng iisang RFID sa lahat ng mga tollways para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga motorista. Si Senator Lapid ay tubong Pampanga at malimit na dumadaan sa North Luzon Expressway. Madalas din makaranas ng pagsisikip ng traffic on tollways ayon kay Lapid dahil hindi agarang nababasa ng mga scanner ang RFID ng mga sasakyan kahit pa may load ito. Sa kanyang obserbasyon, sabi ho ng senador, hindi nagtutugma ang nakakabit na RFID kaya madalas din na hindi nababasa ng mga sensor sa toll gates. At marami pa rin ang nagkakaroon ng insufficient o ubusan ng load dahil hindi naman nila alam kung may balanse pa sila pag nag-exit naman sa tollways. Panawagan naman senador, gawin ng mas moderno at isa na lamang o unified na ang RFID sa lahat ng tollway companies. Sinabi pa ni Senator Lapid na anti-pura, hindi makatarungan ang pagpapatupad ng dalawang toll road operators ng cashless-only toll connection policy at nagpapato pa ng penalty sa mga motorista na mahuhuling walang RFID o kulang ang pambayad sa tollway. Samantala, 3 arestado naman, 2 nakatakas matapos maaktong iligal na nagsusugal sa Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Matayan, Aris 34. Jane, may butag. Huli sa aktang grupo ng mga sugarol habang nagsusugal ng baraha na nahuli sa barangay Ipil-Ipil, bayan ng Katarman, Northern Samar. 2 sa mga nadakip ay babae. Caught in the act ang mga ito sa isang police operation ng Katarman Municipal Police Station. Ngunit 2 sa mga ito ay tumakas na agad na kumaripas ng takbo nang mapansin naman ang paparating ng mga pulis. 3 ang arestado na ayon sa PNP ay lumalabag ang mga ito sa Presidential Decree 1602 illegal gambling. Ang mga nadakip kinilala sa kanilang mga alyasa si Joe, 30 taong gulang, at 2 babae na nakilala sa kanilang alyasa si Ada, 33 taong gulang, at si alias Jenny, 26 na taong gulang, pamang mga residente ng bayan ng Katarman. Ang 2 tumakas kinilala naman na si alias Dan at alias Inin, mga residente ng barangay Ipil-Ipil, Katarman. Kinumpiska ng otoridad sa nasabing operasyon ang tayang pera na nagkakalaga ng 600 pesos at playing cards. Dinalang mga ito sa Katarman Municipal Police Station na humaharap ngayon sa karampatang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Pinamamadali naman ni Senator Amy Marcos ang pagpasa ng panukala niyang Senate Bill 1197 o Barangay Benefits Act. Mayat mayang nangihingi ng follow-up si Senator Amy sa kanyang kapatid na Pangulo kaugnay ng Senate Local Government o sa Senate Local Government Committee upang masigurong mabilis ang pag-usad ng bill. Ayon kay Senator Amy, bilang dating leader barangay, batid niya ang bigat ng responsibilidad at sakripisyo ng mga opisyal ng barangay na walang patid sa paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't nais niyang matiyak ang kanilang regular na sahod, allowance at iba pang mga benepisyo. Binanggit pa ni Senator Amy na ang mga barangay officials ang tagapagpatupad ng batas at mga programa ng pamahalaan at silang unang rumiresponde sa mga sakuna, nag-aayon sa mga sigulot sa komunidad at nagpapanatili ng kayusan, gayon din ng seguridad. Binanggit pa ng senadora, sa kabila niya ng kanilang pagsusumikap, marami sa kanila ang walang regular na sahod, wala ring hazard pay, walang health insurance at retirement benefits, mga bagay na dapat matugunan ng panukalang kanyang isinusulong.
Nanawagan din si Senator Amy sa mga kapwa mambabatas na ipasa ang naturang bill sa lalong madaling panahon upang matiyak na ating mga barangay leaders ay meron silang sapat na kompensasyon at seguridad sa trabaho. Samantala, tiniyak naman ni Senator Christopher Bongo na mas uunahin niya ang pagsaserbisyo kaysa sa politika dahil mas kailangan ito ng mga Pilipino. Itong binigyan din ng senador sa isang campaign rally sa Calamba City, Laguna nitong weekend. Inorganisa ito ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Senator Go, palagi na lamang nandyan tuwing palagi namang nandyan ang kanyang tanggapan tuwing may sunog, baha o lindol sa Batangas bilang adopted son ng Calabar Zone. At kahit nga panahon ng eleksyon ay lagi siyang inuuna ang mga lugar na apektado ng kalamidad tulad na lamang ng Laguna. Binigyan din pa ng senatorial candidate ang kanyang proyekto tulad ng Malasakit Center, Super Health Centers, Regional Specialty Centers at Sports Development Programs ay laan para sa kabataan. Ay, teka muna, baka kayo nagtatanong kung meron ng winner sa ating mahiwagang tunog. Ala pa rin! Magandang umaga, Pilipinas! 20,000 na, 20,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, upuan nga po na plastic yung isa dyan na pwede nyo gamitin habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Yung pangalawang item, actually nakuha na rin, kaya lang hindi pa rin ho sila nagtatagpo-tagpo. Ha? Basta ang inyong mga sagot sa mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 20,000 pesos. Mamaya magbibigay tayo ng malupit na clue. Ha? Tutok lang kayo ha, para makuha na po ito, mapanalunan na. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtitext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Diyan po ninyo ipapadala ang inyong masagot. At para ho naman sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, 66 years old na magsasaka patay sa pamamaril dahil sa away sa lupa sa Alumina City, Pangasinan. Masantos siya kabasan si Kemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Dedondas pat ang biktima na nakilalang si Marceliano Umipig Rabina, magsasaka residente ng Barangay Pandan, Alamino City. Matapos itong pagbabaril ng suspect na kinilalang si Leonardo Fontanilla, 69 years old, magsasakat kabarangay ng biktima. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, alas 10:50 ng umaga, naganap ang krimen sa Barangay Sabangan sa lungsod kung saan nabatid sa mga saksi. Nasakay ng kanyang motorsiklo ang biktima ng harangan ito ng suspect sa Barangay Road at naglabas ng maikling baril at pinaputukan ang biktima, at sa kabila ng may tama na ito ay nagawa pa nitong tumakbo ng mailang metro hanggang sa bumagsak ito at nilapitan pa ng suspect at muling binaril na tinamaan sa ulo, sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Sa follow-up operation ng PNP, naaresto ang suspect at nakumpiska ang caliber 38 na baril na kargado ng 5 bala at mga basyo. Kasong murder ang ikinakasa ngayon ng mga investigador laban sa suspect na ngayon nasa likod ng Rias na bakal ng Alaminos City Police Station. Ito si Freddy Pajardo, Aristarted, nag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. Sa gitna ng matinding init ng kampanya ngayong nalalapit ng eleksyon, isang pambihirang tagpo ay nagpatunay na sa kabila ng pagkakaiba sa pananaw at partido, nananatili ang pundasyon ng tunay na serbisyo publiko at demokrasya, kaya din ang diplomasya at respeto. Sa isang motorcade sa Laguna, nakasalubong ng PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang re-electionist na si Senator Bong Revilla. Kung kadalasan nag-iisnaba ng mga magkakatunggali, si Attorney Bondoc humingi pa ng campaign t-shirt ni Senator Bong at inalok niya rin ang kanyang campaign t-shirt ang senador. Ayon sa abogado, isa itong maliit ngunit makahulugang palitan na nagsisilbing paalala na sa kabila ng pagkakaiba, ang mga nasa politika ay munang tao na may kakayahang makipag-usap at magpakita ng malasakit sa kapwa.
Binigyan din pa niya na ang politika ay politika lamang at hindi singhalaga ng ating mga kaluluwa at maiksi lamang ang bisita natin sa daigdig. Kaya't mas makabubuting huwag itong mabulag sa galit o pagkamataas. Sinabi pa ng kaibigan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang diplomasya at respeto ay dapat manatiling sentro ng anumang laban, hindi lamang upang may pakitang integridad ng isang kandidato, kundi upang mapatunayan din na ang tunay na layunin ng serbisyo publiko ay ang pagkakaisa at hindi ang pagkakawatak-watak. Inikaya tamang ni Vice President Sara Duterte ang mga kapatid nating Muslim o ang Muslim community na magdasal para sa kapayapaan at kapatawaran. Ito ang panawagan ng Vice Presidente sa mga kapatid nating Muslim bilang pakikiisa sa pagsisimula ng Ramadan ngayong linggo. Sa kanyang video message, binigyan diin ng Vice Presidente ang kahalagahan ng panahon ng Ramadan upang makapagnilay-nilay sa kahalagahan ng pagsasakripisyo at pagsunod na siyang pundasyong tungo sa kaliwanagan at biyaya. I urge our Muslim brothers and sisters to help us pray for peace and forgiveness as we navigate every adversity we face in our personal lives and as a nation. May the spirit of Ramadan guide your prayers and reflections while we look forward with profound hope and optimism to an inclusive and dignified future for every Filipino. Ramadan Mubarak! Sukran, Madam Vice President. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, time team na nagtipon-tipon naman sa Golden Mosque sa Quiapo ang daan-daan nating mga kababayang Muslim sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan nitong linggo. Sa banal na selebrasyon, nag-ayuno, hindi muna kumakain, hindi na ninigarilyo tumiinom ang mga Muslim. Actually, hindi naman, umiinom ng tubig. Opo. Sinabi ni Muhammad Edsar Bebot Malye, administrador ng Manila Golden Mosque Cultural Center, ang Ramadan ang panahon kung saan pinaniniwalaan na ipinakita ni Allah ang Quran kay Prophet Muhammad. Ito ay isang spiritual renewal alinsunod sa utos ni Allah para magkaroon ng pananampalataya at magsisi din sa mga kasalanan. Gayunman, paglilinaw ni Mali, hindi kasama sa fasting ang may mga karamdaman, mga matatanda at may buwanan dalaw o yun din ang mga buntis. Samantala, ipinabatid naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mainit at puso nitong pagbati sa mga Muslim community sa pagsisimula ng banal na buwan ng Ramadan, kasabay ng pagbibigay din na ang pananampalataya, pagkakaisa at malasakit bilang gabay para sa lahat ng Pilipino. Kiniti Speaker Romualdez ang kahalagahan ng Ramadan bilang panahon ng taimtim na pagdinilay, panalangin at pagtitimpi, mga gawin na nagpapatibay sa pananampalataya at pagpapalakas ng pagkakaisa ng pamayanan. Kinikilala din ang leader ng Kamara matibay na debosyon at dedikasyon ng mga Pilipinong Muslim sa panahon ng pananampalataya. Nananawagan naman si Speaker Romualdez sa lahat ng mga Pilipino isabuhay ang mahalagang aral ng Ramadan, pananampalataya, hindi makasariling pag-aalay at pagdamay sa kapwa. Dahil ang mga birtud na ito ay makatutulong sa pagbuo ng isang mas mahaba, mas mahabagin at makatarungang lipunan. Samantala, suspect naman sa pamamaril, patay sa campaign suspect sa pamamaril ng campaign manager ng isang mayoralty candidate sa Tandubas, Tawi-Tawi, sumuko na sa mga otoridad. Detalye ng balita mula kay June Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Formal nang sumuko sa pamanuan ng Marine Battalion Landing Team 12 at sa Tawi-Tawi Provincial Police Office ang suspect na bumaril patay sa campaign manager ng mayoralty candidate ng Tandobas sa probinsya ng Tawi-Tawi. Ang biktima ay kinilalang si Habib To Jamir, campaign manager ni mayoralty candidate Romar S. Matolo ng Tandobas na binaril sa barangay Himba, bayan ng Tandobas. Kinilala naman ng Tandobas Municipal Police Station ang sumukong suspect na si Dodong Jamir. Kasamang sumuko nito ang isang unit ng M16 rifle na di manoy siyang ginamit sa pagbaril patay sa biktima. Mariin naman kinukundina ni Sapa-Sapa Tawi-Tawi Mayor Rhodesia Matolo Sali, kapatid ni mayoralty candidate Romar Matolo na asawa naman ni Tawi-Tawi Governor Ismael Mang Sali.
Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Tawi-Tawi PNP ang suspect at sa sandaling mapapatunayan, kakaharapin nito ang patong-patong ng mga kaso kaugnay sa insidente. Mariin namang pinasasalamatan ng local officials ng Tawi-Tawi ang local authorities na kinabibilangan ng PNP at Philippine Marines sa agarang pagsuko ng suspect. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Grand John, maraming salamat. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Antabayanan nyo mamaya, may malupit na clue tayo sa ating mahiwagang tunog na nagkakahalaga ngayon ng 20,000 pesos. Ay mga misis, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Nananatiling stable ang lagay ni Pope Francis at wala nang panibagong nararanasang hirap sa paghinga. Sa pinakahuling ulat sa Vatican, sinasabing wala nang lagnat at wala nang palatandaan ng pagtaas ng bilang ng white blood cell ng Santo Papa. Nananatili ring stable ang kanyang dugo at ang sirkulasyon nito. Natatandaang mahigit 2 linggo ding nasa ospital si Lolo Kiko dahil sa pakikipaglaban ito sa sakit na double pneumonia. Pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Vincula sa Manila Cathedral ang Ash Wednesday Mass. Sa Facebook post ng Minor Basilica at Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, inanunsyo nito na magsisimula ang misa na pangungunahan ni Bishop at Vincula ganap na alas 6 ng gabi. Bukod dito, may 2 ding misa na pang Ash Wednesday. Isasagawa din sa Manila Cathedral alas 7:30 ng umaga at alas 12:10 na o alas 12:10 na 12:10 ng tanghali. Ang Ash Wednesday para sa mga kapatid nating Katoliko ay hudyat naman ang pagsisimula ng Semana Santa. 24 makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Happy Women's Month sa mga nanay. Kunot no ka ba kapag makapit, badukit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz nga muna tayo. Alam ba ninyo si Rian Ramos? Lalo daw na in love sa kanyang jowang si Sam Bersosa. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz sa Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Rian Ramos at maring inamin niya sa atin. Habang tumatagal ay lalong nai-inlove umano siya kay Congressman Sam Bersosa. At sa katunayan, anytime daw na yayain siyang magpakasal nito ay papayag siya. Lalo pa kung makapag-asawa siyang tulad ni Sam na napakabait, matalino at higit sa lahat ay maalalanin. Sinabi pa rin ni Rian na kung sakaling magpapakasal sila, ang plano daw talaga nitong si Sam Bersosa ay ikasal sila sa Quiapo, which is matagal din daw niyang gusto na rin talaga. Pero sa ngayon ay huwag daw muna dahil posibleng marami pa siyang ginagawang pelikula at showbiz commitment, samantalang si Sam Bersosa naman ay abala ito sa pangangampanya sa Maynila. Yan ang ating DZRH Showbiz Hatas News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Kinalampag ni Manila Congressman Joel Chua ang mga senador na bigyang prioridad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ito ng panawagan ng Caritas Philippines sa pangunguna ni Bishop Jose Colin Bagaporo na dapat ay tiyakin ng Senado ang agaran at patas sa paghawak sa impeachment complaint. Ayon kay Chua, tama ang Caritas Philippines ay nilabas nitong pahayag na ang mga alegasyon ng korupsyon, pang-abuso sa kapangyarihan at kapabayaan sa pampublikong serbisyo ay dapat imbestigahan ng may parehong sigasig gaya ng iba pang mabibigat na krimen. Punto pa na mababatas, ang pinag-uusapan sa impeachment trial ay pera ng taong bayan kaya dapat bigyang prioridad ng mga kapwa niya mababatas ang naturang usapin.
Hinikayat naman ng Commission on Elections sa publiko na subukan ang bagong automated counting machine upang maranasan ang pagboto rito bago ang May 2025 midterm elections. Ayon sa Education and Information Department ng poll body, nagsasagawa na sila ng ACM voting experience sa likod lamang po ng FEMI building. Ito po ay nasa Intramuros, Maynila. Maaaring gawin ang voting trial mula Lunes hanggang Biyernes maliban kung holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, kasabay ng voting trial, nagbabahagi din sila ng mga impormasyon kaugnay ng disinformation, misinformation, vote buying at vote selling. Tinatanggapan niya sa voting trial kahit ang mga walk-in, pero mas makabubuting i-book ang schedule online dahil sa may kota naman ng COMELEC para sa mga pinapayagang bisita. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka pupunta ho kayo doon at may iba pa kayong mga lakad, magbaon din ho tayo ng mga proteksyon laban po sa mikrobyo. Ha? May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne, aba, yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona. Ginagamit yan for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isang binata nagsaksak ng sarili dahil sa takot na mapagalitan ng tatay. Kasi nahuli ito sa COMELEC checkpoint sa bayan ng Giporlos, Eastern Samar. Abay, bakit naman? Ano kayong nangyari sa kanya sa checkpoint? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang binata nagsaksak sa kanyang sarili ginagamot sa ospital matapos matakot na pagalitan siya ng kanyang ama dahil na-impound ang kanilang single motorsiklo sa police station. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Andy, 17 anyos, residente ng Barangay San Isidro, Giporlos, Eastern Samar. Nangyari sa rin alas 11:25 ng umaga sa Sitio Salvacion, Barangay Biga, sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP habang papauwi na ang kapulisan sa Giporlos, Eastern Samar, PNP galing sa checkpoint, may tumawag sa kanila dalawang babae. Nagsumbong na ang biktima may sugat sa tiyan. Napag-alaman ng kapulisan, base sa investigasyon, ang biktima ay nagsaksak sa kanyang tiyan dahil natakot na pagalitan ng kanyang ama dahil nahuli ito sa checkpoint ng PNP at pinatawan ng patong-patong na nilabag sa pagmamaniho ng single motorsiklo. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Kala ko naman kung ano talaga yung kaso niya, no ha? Nga lang, na-impound pala yung motor. Muli namang pinanindigan ni Senator Bongo na ang pondo ng PhilHealth ay dapat manatili para sa kalusugan at hindi dapat gamitin sa iba pang mga proyekto. Sa kanyang pagharap bilang paunauhing pandangal at speaker sa forum ng League of Local Lady Legislators, sinabi ni Senator Go na kung ginamit lang amang sana ang pondo para pagandahin ang serbisyo, napapakinabangan sana ito ng mga mahihirap na Pilipino at hindi naibalik sa National Treasury. Todo pasasalamat din si Mr. Malasakit sa Supreme Court dahil sa pagtalakay nito sa excess funds ng PhilHealth na nawalis papuntang National Treasury. Dahil sabi ng PhilHealth, excess funds po raw ito. Sabi ko, maybe legally lusot kayo nung una, pero that is very immoral, morally unacceptable po sa akin. Dahil sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, marami pa rin mga pasyente naghihingalo, walang pambayad. Ulitin ko po, ang PhilHealth po ay para sa health yan, PhilHealth. Ang PhilHealth po hindi negosyo yan. Dapat po ay meron tayong insurance na masasandalan po ang ating mga kababayan tuwing tayo po ay nagkakasakit. Paulit-ulit ko nga po sinasabi, ang PhilHealth po ay para sa health. Buti sana sobra-sobra yung pondo. Nakita nyo ngayon, ang mga pasyente,
Meron pong pasyente sa Cebu, sa Cavite. Buntis, ayaw magpa-hospital. Namatay sa sidewalk. Mag-ina, namatay dahil takot mag-hospital. We are very, very far yet from the full implementation of the universal health care. Then, binalik yung pondo. Kaya tututukan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Samantala, ngayong National Women's Month, kababaihan naman at mga na local leaders ang pagtutuunan ng pansin ni Senator Bongo. Tinawag ni Senador ang mga kababaihan na commander. Commander hindi lamang ng tahanan kundi pati na ng komunidad. Ang kababaihan niya ang liwanag ng tahanan, nagsisilbing pundasyon ng pamilya at walang kaparugurang naglilingkod sa bayan. Sabi nga nila si Mr. daw po ang tigre sa bahay. Pero ang commander niya ang lion tamer. Kaya wala rin. Nanawagan naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga kandidato ng paparating na midterm elections. Gawin ding prioridad ang mahakmang na magpapababa sa presyo naman ng bigas. Iginit ni Speaker Romualdez ang pangangailangan na may pagpatuloy ang pagsisikap upang makamit ang pangmatagalang solusyon. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang maagap na hakbang ng gobyerno kabilang ang pagdedeklara ng Department of Agriculture ng Food Security Emergency na nagbigay daan sa pagpapalabas ng bumper stock ng National Food Authority upang patatagin ang presyo ng bigas at tiyakin ang abot-kayang supply para sa mga mamimili. Sinabi pa nito na itinakda ng DA ang pinakamataas na suggested retail price na 49 pesos per kilo para sa mga imported na bigas nitong simula ngayong Marso, habang ang NFA ay ibebenta naman sa 35 pesos per kilo ang kanilang naiimbak na bigas para matulungan ang mga low-income na mga mamimili. Layunin ng hakbang na ito mapigilan ang hindi pangkaraniwang na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa sa kabila ng pagbaba ng gastusin sa pandaigdigang merkado at gayon din pagbaba ng buwis sa importasyon. Kasunod naman ang matibay na paninindigan na mapababa ang presyo ng bigas alinsunod sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos. Iginit ni Speaker Martin Romualdez na dapat ding maging abot kaya para sa mga ordinaryong Pilipino ang presyo naman ng mga gulay. At nananawagan din ito ng agarang aksyon. Sinabi ni Speaker Romualdez na isang abogado mula sa University of the Philippines, ang pagpapababa sa presyo ng pagkain ay isang pambansang prioridad. At kasama rito ang gulay na bahagi ng kampanya ng gobyerno na magkaroon ng seguridad sa pagkain ng bansa. Batay sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, ang pabago-bagong presyo ng gulay ay talagang nakababahala. Noong Pebrero ng 2025, ang karaniwang presyo ng tinging kamatis ay nasa 109 pesos na ang bawat kilo. Pero bumaba naman ito ng 158. Mababa na yon kumpara noong huling bahagi ng Enero na umabot ng 158 pesos per kilo. Gayunman, ang presyo ng pulang sibuyas ay tumaas ng 162 bawat kilo mula 153, habang ang kalamansi tumaas ng 86 pesos per kilo mula 81.61. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pagbabago sa presyo ay nagpapahirap sa budget ng pamilyang Pilipino, kaya dapat itong manatiling mababa o manatiling abot kaya. Magkapatid at isa pang kasabwat na napigbebenta naman ng illegal drugs arestado sa may mass operation sa Orani, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning. Arestado ang magkapatid at isa pa nila kasabwat sa pagbebenta ng droga sa isinagawang drug bypass operation ng mga tauhan ng Orani Police sa pangunguna ni Orani Chief Police Major Francis Jimenez na pinamunuan ni Police Captain Jesus Bungasngas. Nasamsam sa naturang operasyon ang 12 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek at sasampahan ito ng kaukulang kaso. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May kaabakikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Ay, baka kayo ho ay naghahanap din ho ng
pangregalo ngayong graduation ha. Huwag lang pangregalo, basta tungkalingkin ho natin ang mga gawang atin katulad po ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ito ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan para po magkaroon ng iba pang income yung ating pong mga magniniyog at mga magsasaka. Kaya ngayon hindi na sila basta na lamang umaasa sa kopra o dili kaya ay sa harvest nilang palay dahil meron na ho silang brand na tangerine chocolate. Yan po yung brand ng mga magniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. Yung mahigit 10 variant sa mga ng tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka, pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Mga bagong papasok sa PBB, pinaghahandaan na ang mga bashing sa kanila. Bakit naman kaagad negative ang mindset? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Sa March 9 na magsisimula ang PBB Celebrity Collab Edition na first time na magsasanib sa reality show na ito ang GMA7 at ABS-CBN. Naging mainit ngayon itong ilang host na involved sa show nito dahil sa nakakatanggap na ng bashing at talagang pinapatulan nila. Si Robbie Domingo ito na sinumbong sa NBI ang nambash at nag-threat pa sa kanya. Ngayong si Robbie ang isa sa host, inaasahan na raw nila ang katakot-takot na bashing mula sa mga netizens na grabe kung makapag-comment sa mga housemates at pati na rin sa kanilang mga host. Narito ang iba pang pahayag ni Robbie Domingo. Actually, every week nagpapaalala kami na be kind sa social media kasi grabe na yung mga threats talaga na na-receive na mga housemates and their families are involved as well. Kaya grabe kami sa pag-prepare ng mga sarili namin. I'm sure for this season, especially celebrities, handa sila. But at the same time, yung mga celebrities, gumagawa ng social media para ipakita yung kakaibang side nila. Diba? Na marunong din ako magluto. Ito rin yung mga hobbies ko. Tao rin ako. Tulad na sinabi ni Ate Bianca, at the end of the day, celebrities are people as well, just like you and me. Just like everyone else. Kaya makikita nila yung different side of all the celebrities from Sparkle and from Star Magic na papasok. Iyan ang pahayag ni Robbie Domingo. Ngayon ay pinag-uusapan na kung sino sa mga talents ng Sparkle at GMA7 at ng Star Magic ang papasok sa bahay ni Kuya. Kaya abangan natin yan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na ha? At syempre sa ating mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Nalipat na naman. San Diego, California. Junior Bao, si Tita Lloyd, si Tita Cora, si Boss Manny, Tita Linda at saka si Sir Art. Ano ha? Ingat-ingat po kayo dyan ha. At sa lahat ng mga suki natin dyan po sa Estados Unidos, sa Canada. Uy, speaking of Canada, happy birthday nga pala sa kapatid ko ha. Si linggo pa naman doon sa Canada, di ba? Si aking sanse, si Patricia. Si Patricia Palmones, ayan ha. Yung kapatid ko na nandyan ho sa Toronto ha. Happy viewing, happy listening, at saka sa lahat ng mga Pilipinong kasama niya lagi sa mga party. Magandang umaga po sa inyo. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. At doon sa mga suki naman nating nakatutok dyan po sa Hong Kong at saka Taipei, Taiwan. Magandang umaga po sa inyo. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero ang sabi nga po ng mga dalabhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula, mas maa-achieve natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial, kundi human clinical trial.
Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan na itataboy po nito yung mga toxins dahil pinapagana po, pina-activate po ng postbiotic o na Ultamayo ang PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga eksperto bilang commander ng ating immune system. Kaya itinataboy nito ang mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nagkakaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan natin ang pagod, puyat at stress. Pero huwag natin kalimutan kumonsulta muna ho tayo sa 0917-110-6580 kung meron pa ho tayong mga katanungan. Ang Ultamayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passman Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag natin kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nakikiramay din pala tayo dito sa pagpanaw ng nanay ni Boss Monching Loria, no ha? Ang kanya pong nanay, si Rosalina Loria, 93 years old po, ay pumanaw noong pang February 26. Ang labi po ay nakaburol ngayon dyan sa St. Peter Chapel Annex, Panay Avenue, Corner Scout, Chotoco, Quezon City. Ang cremation ay mangyayari sa March 5. So ulitin ho natin para po sa mga kamag-anakan, kapamilya, mahal sa buhay, ganyan din sa mga mista ni Boss Mon Loria. Ang labi po ng kanyang nanay na si Rosalina ay nandyan po sa St. Peter Chapel Annex sa Panay Avenue, Corner Scout, Chotoco Street sa Quezon City. Magandang umaga, Pilipinas! Para naman medyo magandang araw nyo, magandang umaga nyo. Mayroon ako ikikwento ho sa inyo. At base po ito sa ating hawak na isa pong, anong tawag dito? Hindi naman police report eh. Meron hong, meron pong letter ang Chief of Police ng Pasong Putik Station. Galing po ito kay Colonel Siriban. Ayan. Ang sabi ni Colonel Siriban, sinulatan niya ang Casamilan Subdivision sa Barangay Greater Lagro, Quezon City. This pertains to an alleged case of concubinage reported to us by naman na natin banggitin ang pangalan, pero konsihal ng Quezon City ang sumulat sa kanila. At ang inirereklamo ay isang congressman. Inirereklamo yung isang congressman. At nangyari daw po ito nung nakaraang Pebrero. Nasundan daw ni konsihala ang kanyang mister na congressman habang papasok ito sa Casamilan Subdivision. Ayun, sinundan niya. Kaya lang sakay daw ito ng kanyang anong color nito? Basta Prado. Light blue. Ayan sinamigit pa rito ang plate number. Sinundan nila. Ayun, nasundan nila ito, pumasok at nagpunta sa isang bahay na may address din nilagay. At ang address na yon ay bahay ng isang Tartich. Tartich. Artista ho ng GMA7. Sikat daw ito. Sikat, oo. Tsaka nung tingnan ko yung picture, kakaganda. Ayan, Kaya ang sabi ho nitong letter, in this connection, this station respectfully requests for a copy of CCTV footage that may have captured the subject area at the appropriate time of occurrence to help and guide our ongoing investigation. Please be informed
mayroon pang mayroon pang kasunod ha. Please be informed that concealing withholding. Yan. Meron palang ganun ha. Yan ko lang nalaman to. Please be informed that concealing, withholding any record from police authorities that may tend to obstruct or delay apprehension of the suspect and the investigation and prosecution of a criminal case is punishable under Presidential Decree 1829 o obstruction of justice. Hello. Galit na. Oo. Ayun. So, inintay natin kung tumugon na ba ang Kasamilan Subdivision sa naturang kautusan ng Chief of Police na i-turn over ang footage ng pagpasok sa bahay ni Congressman, sa bahay ng isang tartich. Matapos siyang masundan ng kanyang misis na konsihala. Magandang umaga, Pilipinas! Hinding away nito. Ano man tawag? Umabot na ng pulis. Ay, naman. Samantala, pagsuspende ng DOTR sa no RFID, no entry policy sa tollway, suportado ni Senator Lito Lapid. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Suportado ni Senador Lito Lapid ang pagsuspindi ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa no RFID, no entry policy ng 2 toll concessionaires sa mga expressway sa Luzon. Ayon kay Senador Lapid, mas makabubuti na pag-aralan ng Toll Regulatory Board, DOTR at ng toll companies kung paano makakaroon ng iisang RFID ang lahat ng tollways para sa mas mabilis at maginhawang biyahe ng mga motorista. Si Lapid ay tubong Pampanga na malimit dumaan sa North Luzon Expressway o NLEX. Madalas din siyang nakararanas ng pagsisikip ng trapiko sa tollways dahil sa hindi agaran na pagbasa ng mga scanner sa RFID ng mga sasakyan kahit may load ito. Panawagan ng senador na gawin ng mas moderno at maging isa na lang ang RFID ng lahat ng tollway companies. Sinabi pa ni Lapid na anti-poor at hindi makatarungan ang pagpapatupad ng 2 toll road operators ng cashless-only toll collection policy at pagpataw ng penalty sa mga motorista na mahuhuling walang RFID o kulang ang pambayad sa tollways. Kaugnay nito, pinapurihan ng Senador si Secretary Dizon sa kanyang desisyon na ipatigil ang pagpapatupad ng mga patakaran na kontra mahirap at walang sapat na konsultasyon sa mga apektadong sektor o stakeholders. Nakatakdasan ng ipatupad ang cashless transaction ng RFID ng Auto Sweep at Easy Trip sa South Luzon Expressway at North Luzon Expressway simula sa March 15. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, yung palang tulay doon sa Isabela, talaga naman palang magkukulaps yun eh. Matagal na palang nire-recommenda ng mga structural engineers na wag nang gamitin yon, ipakondem na dahil talaga makakadisgrasya. Dahil unang-una, mali daw po yung sizing ng poste, ang liliit. Di ba? Pangalawa, hindi daw nila maintindihan kung sino bang engot ang nagsabing lagyan pa ito ng bakal. Lagyan pa ng simento para daw gumanda yung aesthetics. Mabigat na nga, yung tulay, mali na nga yung size ng bakal, ng mga poste, dinagdagan mo pa ng simento, di lalong bumigat. Sa totoo lang daw, sabi ng mga nakakausap natin, sabi niya, ang talagang dumadaan doon, tricycle lang eh. Nakakahiya nga yan eh, dahil laki-laki ng ginastos dyan. Oo. Dahil unang-una, mali yung design. Di ba? Tapos, nilagyan pa nga ng simento. Ay, susmet. Tapos nasabihin ngayon naalam pa natin. Inaalam pa kung anong mali doon sa disenyo. Matagal nyo nang alam yung disenyo. Ang tanong doon, bakit gumastos pa sa retrofitting? Bakit gumastos pa doon sa retrofitting? Dito ho natin makikita, matindi ho talaga ang corruption. Di ba? At malaki ho ang papel ng mga politiko pagka ganito pong dispringhado ang isang proyekto. Ang dami kasing komisyoner. Magandang umaga, Pilipinas! Nabong PNP Special Investigation Task Group nagsasagawa na ng malalimang investigasyon kaugnay ng pananambang sa convoy ng isang mayoralty candidate sa Pilar Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ng Bagdabigat. Romy. May mga bigat sa Kuyang.
nagsasagawa ng mas malalim na at pinagting na investigasyon ang Abra PNP kaugnay sa nangyaring pananambang sa convoy ng isang mayoralty candidate na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat ng isa sa Sitio Palikad, Poblacion Pilar Abra noong Biyernes ang hapon. Nakilala ang mga nasawi na sina Froilan Bizares Beno, purong barangay ng Kilyat Tangilan Abra, at si Kevin Bizares Beno. Nasugatan naman si Sunny Bizares at nagtutulan na ngayon ang nabong Special Investigation Task Group na kinabibilangan ng Abra PNP, Provincial Forensic Unit, CIDG, Regional Intelligence Unit 14, Regional Civil Security Unit, Regional Mobile Force Battalion 15 at Special Action Force para makilala ang mga salarin sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan na makalulutas sa naturang insidente. Kasabay nito, nag-alok naman ng pamilya ng mga biktima ng kalahating milyong pisong pabuya sa sino mang nakakaalam at makapagbibigay ng mahalaga impormasyon at testimonya para makilala at mahuli ang mga taong responsable sa pagkamatay ni Froilan Beno at Kevin Beno. Batay sa report ng Pilar Municipal Police Station, galing ang 11 nakakonvoy na sasakyan ni Pitigan Mayoralty candidate Artemio Biliboy Donato sa Poblacion Pilar at patungo sa direksyon ng Villaviciosa, at habang binabaybay ang pababang kalsada sa Sitio Palikan nang bigla silang pagbabarilin na mga hindi pa nakikilalang suspect. Napuruan ng tama ng balas ang itim na Montero SUV na sinakyan ng 3 biktima na nasahulian ng naturang convoy. Ito, si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Boy, Romy, number one, naka-rest back yung mga nasa convoy? Nakapagpaputok din ba sila? Walang binanggit sa report, Kuyang eh. Oo nga eh. Ang problema. Oo, parang tapos yung 11 sakyan na convoy ni Mayoralty candidate Billy Boy, yung huling sakyan ang napuruhan. Napuruhan daw ng mga nag-ambush sa kanila. So katakataka sapagkat ang target ay si Billy Boy, subalit yung tinamaan yung nasa huling sakyan ng kanilang convoy. Doon sa bilang ng mga tumama, at saka syempre, for sure, may makukuha silang mga basyo dyan. Ilang baril ang ginamit? Iba-iba daw na klase ng kalibre ng matataas na klase ng baril. Okay. Ang tumama sa Montero SUV, kung saan yung driver mismo, si Kevin Bueno, talagang dead on the spot. Samantalang yung Froilan, yung mayor, barangay captain ng barangay Kilyat ay isinugod, pati yung sugatan na si Sunny Bizares Tuyang. At buwina-wena lang ng buhay yung barangay captain. Talagang maraming tama. Tama yung... Wala silang security escort? Walang may baril doon sa convoy? Wala din sa report? Meron. Paramang siguro hindi binanggit lamang sa report kasi nung nadat na ng mga pulis yung SUV, wala na yung mga kasama nila sa convoy. Iniwan na lang yung SUV. Oo, iniwan na lang. At yung nung tuloy-tuloy yung putok ng baril, siyempre dire-direct mas mabilis ang naging takbo ng ibang sakyan, pero yung nasaulian ang napuruan. Kasi hindi naman sa dahil napapanood natin sa pelikula, pero logic will tell you, di ba? Yung nauuna na siyempre magko-cover yon at puputok din. Maliban lang kung wala talaga silang baril, kaya tumakas na lamang sila. Ayun ang kasi dapat gaganti sana sila kung sakaling may mga daling baril. So balik kung tuloy-tuloy ka, nakapagtataka bakit hindi mo isalba yung nakasama mo. Anong partido ni Mayor? Progreso. Progreso. Dalawang grupo lang naman sa Abra Asenso at Progreso. Okay. Yung Asenso, yun ang kay... ito yung kina-incumbent Governor Dominic Valera at Vice Governor Joy Bernos. Sa kabila naman, yung grupo ni Kong Mayor J.B. Bernos. So, magkakalaban itong magpipinsan?
Yung JB Bernos at saka Joy, magbayaw. Magbayaw? Oo. Okay. Ay, sus, men, lalim talaga nitong usaping ito, ano ha? Oo. Hindi, kasi paano natunugan na dyan dadaan yung convoy? Yun, tapos yung sa larawan pinapakita ko na parang may lupa sa taas, doon daw pumesto yung mga ambush sa kanila. Medyo mataas, about siguro 20 meters high. Yan, yung area na yan, doon daw sa taas. Oo nga. At ang kung saan pumesto. At doon nagpaulan ng napakaraming pala ng iba't ibang kalibre ng baril, yung mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Kasi kung talagang ang target yariin sila, no ha? May mag-aabang ito, may magbablock doon sa may unahan, considering na isolated yung lugar Kung talagang naplano, di ba? Napakalay, walang mga bahay yan. Walang mga bayang area na yan, yung palikan. At magaban nasa poblasyon pero malayo sa sentro. Konti ang tao. Pero kung siyempre, kung talagang ambusin mo, 2 peso sana yan. May taas at nasa baba. Hindi, tsaka siyempre, kung gusto mong puruhan, may blocking ka. Kung alam mo namang walang baril, di ba? Tsaka, hindi ho natin ginustong maging madugo talaga, no? Kaya lang iniintindi ho natin yung sitwasyon para naman hindi din tayo bulag kung ano talagang nangyayari, no? Anyway, Romy, abangan natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon, ha? Oo, yun talagang tabayanan natin sapagkat nangako naman ng ABRA PNP at ng Cordillera PNP na may kainatnan itong ginagawang investigasyon ng nabuong Special Investigation Task Group. Sa ganoon ay matukoy at talagang ituro kung sino yung mga responsable sa naturang pananambang. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Mainit na talaga ang mainit na talaga ang sitwasyon ng politika dito po sa sabagay dyan ho sa ABRA. Lagi naman talaga magkakamag-anak ko yung nagpapatayan Magandang umaga, Pilipinas! Sus, may buhay ito. Pero ito na lang, para ho sa mga naghahanap ng magandang investment, lalong-lalo na dyan ho sa mga malapit po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. With easiest term, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Ang tinutukoy ho natin ay mga proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Nasa loob po ng township ang iba't ibang amenities, simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. At iba pang mga entertainment facilities. Ang gagawin ho ninyo, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang investment opportunity po ito dahil bukod sa malapit sa Clark International Airport, ay malapit din sa Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Nasa unang Lunes ho tayo ng Marso. Atras ng Marso 2025 at ngayon nga po ipinagdiriwang natin ang Women's Month.
Pumalo sa halos $284 million ang paglabas ng hot money o foreign capital sa bansa nitong Enero. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng mahigit 274% kumpara sa $75.8 million net outflow noong January ng 2024. Yan man, mas mababa ito ng halos 42% kung ikukumpara sa $487.3 million noong Disyembre ng nakarang taon. Ang mga foreign portfolio investments ay tinatawag na hot money o speculative funds dahil regular nitong flow sa pagitan ng mga financial market na nais ng mga investor na matiyak na makakakuha sila ng pinamataas na short-term interest rate. Si Ben Estrella mula sa Pag-asa, kasama na natin. Benny, good morning! Good morning po, Sir Angel. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Patuloy po yung effect ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa silangan in many areas of our country. Asahan po natin yung mga paulan at minsan malalakas po ito sa may Eastern Visayas, Caraga Region, and Davao Oriental. Kaya't mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides. Other areas ng ating bansa, asahan po yung bahagyang maulap at madalas maaraw naman pagsapit ng umaga. And then sa hapon at gabi, asahan po yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Sasamahan lamang ng mga pulupulong mga paulan at mga biglaang thunderstorms. And then pagsapit po ng tanghali, dahil sa easterlies, magiging mainit po at malinsangan. For Metro Manila, the air temperature is between 24 hanggang 33 degrees Celsius. Pero yung heat index po natin posibleng umakyat sa 46. Ito po ay forecast heat index for Science Garden sa Quezon City. And some other areas pa na posibleng humigit sa 45 degrees ay ang Clark Airport sa Pampanga at Muñoz, Nueva Ecija. So make sure po na hydrated tayo or uminom ng maraming tubig at magsuot lamang po ng manipis at komportableng damit para iwas po sa heat stroke. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, balik po sa inyo. Benny. Yes po. Pagka din daw, magsusuot ng masyadong dark colors, di ba? Apo, tama po yan. Oh, naku, naka-dark blue pa naman ako ngayon. Pwede naman kung sa aircon. Hindi, syempre paglabas mo di ba? Naku, mainit. Mainit. Kaya para sa mga kababayan natin, anong oras usually tatama yan? Ang madalas po kasi between 11 a.m. hanggang 3 p.m. yun po yung peak usually. So 11 to 3 p.m. yun yung inaasahan natin na paghataw talaga na matinding init ha. Sige. Thank you, Benny. Maraming salamat. Si Benny Estrella mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At dahil mainit na ang panahon, marami na naman po mga waterborne diseases at mga foodborne diseases, kaya kinakailangan mag-ingat po tayo. Magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Para panlaban ho sa mga mikrobyo na atin pong pwedeng mahawakan. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inatasan ng Malacanang ang lahat ng presidential appointees ng Presidential Communication Office o PCO at mga task agencies nito maghain na ng courtesy resignation. Sa isang memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sakop ng nasabing kautusan ng lahat ng presidential appointees ng ahensya, mga bureau na nasa ilalim ng PCO ng appointments ay hindi permanent at lahat ng mga GOCCs ng appointments ay bilang acting capacity, yun din ang mga nasa holdover status. Sa direktiba, nilinaw naman na hanggang walang aksyon ng Presidente, Executive Secretary o kalihim ng PCO, tuloy pa rin ang trabaho ng mga apektadong opisyal. Kailangan lang magsumite ng courtesy resignation. Kabilang sa mga ahensya at mga bureau na nakakabit sa PCO ay ang APO Production Unit, ang Bureau of Communication Service, ang Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13, National Printing Office,
National Information Bureau, People's Television Network Incorporated, Philippine Information Agency, Philippine Broadcast Service, yung Bureau of Broadcast Services, at Presidential Broadcast Staff, Radio TV Malacanang o RTBM. Isinusulong naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee na mapataas ang pautang ng gobyerno para sa mga magsasaka at mga mangingisda sa tuwing may kalamidad sa bansa. Partikular na hinihiling ni Lee na gawing doble ang maximum loanable amount sa ilalim ng Survival and Recovery Assistance Program ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng programa, ang mga magsasaka at mga mangingisda na ay dapat na pinapautang ng hanggang 25,000 pesos. Binigyan din ni Congressman Lee kulang ang nabanggit na halaga para ganap na makabawi mula sa epekto ng kalamidad tulad ng bagyo Tagtuyot. Ayon naman sa kinatuan ng Agri-Party List, kahit walang interes at walang kolateral, marami pa rin magsasaka at mga mangingisda ang napipilitang umutang sa mga 5-6. Naniniwala si Lee na maiiwasan ang problema kung dodoblehin ang maximum na pautang para sa nabanggit na marginalized sector. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, natatandaan nyo si Barangay Captain Brian Perez ng Ordanete Pangasinan, dating Liga ng mga Barangay President dyan po sa Pangasinan, sa Ordaneta. Kap, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Congressman. Opo, balita ko, meron na ultimatum last week para sa pagbaba sa pwesto ng yung magpinsan na mayor dyan sa Ordaneta. Ano nangyari? Nagkaroon na ba ng turnover? Wala pa rin po, Congressman. Although the ultimatum, nakita ko lang naman po rin yan online sa mga pahayagan and other news articles. And also a video from DLG Secretary Remulla. So, ibig sabihin, ala pa rin nangyayari hanggang ngayon? Na turnover? Wala pa rin po. Di ba may utos na doon sa first councilor at second councilor na umupo na sila bilang mayor at saka vice mayor? Hindi pa rin sila nag-assume? Hindi pa rin po. In fact, sabi ng mga tao is business as usual na daw po dyan sa City Hall. Business. Hindi, sabi ni Secretary Remulla pinagsabihan na rin sila na hindi sila pwede mag-disperse ng pondo. Well, that's what the Secretary said, sir, Congressman. Pero sa nangyayari po dito ay ganun pa rin naman po. Nandiyan pa rin sila pong nakaupo. Lupit parang press release lang pala. Parang press release lang yung utos, mukhang hanggang media lang, Teka nga pala, Kap, just to refresh yung ating mga kababayan, bakit nga pala ito nasuspende ng Malacanang? Alin sa doon sa inyo naging reklamo? Sinampahan ko sila ng reklamo taong 2022 dun sa illegal nilang pagtanggal sa akin as Liga ng mga Barangay President. So sinampahan ko sila sa Office of the President 2022 ng abuse of authority. Yun naman pong reklamo ko na yun, lumabas ang desisyon ng Malacanang January 7 of this year. Okay. Tapos nag-utos na. Tapos pati COMELEC nag-concur na dapat masuspindi na ma-implement na yung suspension, na-serve na yung suspension. Tapos sabi nga ng DILG, pati ng DILG Pangasinan at saka ng region, dapat bumaba na sila sa pwesto. But as we speak, sabi nyo nga, parang hanggang ngayon, Kap, alahong nangyayari. Drawing pa rin. Yes. That's correct po, Congressman. Sige. Anyway, kaya ho kami napatawag dahil nga sa ang balita namin, nagbigay na ng ultimatum last week dapat yung pagbaba nila sa pwesto, but apparently hanggang ngayon hindi pa nakakaupo yung mga itinalaga. Opo. In fact, mayroon nga ho akong napanood yung na video na para bang sinabi ni Mayor na he will attend the flag ceremony mamaya. Ngayon po. Ganun.
Di sige, abangan natin kung ano yung mangyayari, ano ha? Apo, Congressman. Apo. Siya, sige. So, may malakas pa ang loob na mag-attend pa na. Ay, susme siya. Sige. Kap, thank you ha. Thank you for joining us. At kumukuha lang ho kami ng update. Thank you. Salamat po. Salamat. Apo, maraming salamat. Si Barangay Kapitan Brian Perez ng Urdaneta City, Pangasinan. Ayan, thank you po. So, Secretary John Vic. Anyari na. Parang hindi yata dumidiin yung inyong utos, ano? Sabi ko nga sa inyo iba talaga pagka may tinititigan at saka may tinitingnan, di ba? Laking hamon ho nito kay Secretary John Vic dahil nagpa-press conference pa siya. Sinabihan ko na yung mga bangko doon, hindi na sila pwede mag-disburse. Ala pa rin. Magandang umaga, Pilipinas! Gagastos ng 5 hanggang 7 bilyong piso ang SM Investment Corporation para naman sa pagpapalawak ng retail stores nito ngayong taon. Ang SM Food Retail ang lumalabas na pinakamalaking pinagkukunan ng kita ngayon ng SM na may 8% revenue growth. Bunsod sa pinalawak na store networks at pinabuti nito ang customer service. Sinabi ni SMIC Executive Vice President for Finance Franklin Gomez, ang nasabing budget ay nakapaloob sa capital expenditure nito para sa 2025. Pinapalaking bahagi ng kanilang 2025 budget ay gagastusin mula para naman sa integrated property development para sa gagastusin ng integrated property developer na SMIC nagkakahalaga ng 100 billion hindi pesos 100 billion pesos hindi milyon kundi billion 100 billion pesos. Noong nakarang taon, umabot naman ng 20.9 billion pesos ang net income ng SM Retail, mas mataas kumpara sa 19.9 billion noong 2023. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Para ho sa mga taga-barangay Don Bosco, Parañaque, lakasan nyo na yung mga radyo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo at saka mamimigay ng 1,000 piso. Naghahanap po ito ng mahuhuli na bibigyan po ng pera at premyo. Barangay Don Bosco, Parañaque. Magandang umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 14 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 5:19 ang oras sa buong kapuluan. Balik tayo sa mga balita. Lusot na sa ikalawang pagpasa ng Senado ang Senate Bill 2965 o ang panukalang Free Funeral Service Act. Sa ilalim ng panukalang ito ni Senator Amy Marcos, sasagutin ang pamahalaan ang mga pangunahing gastusin sa burol at libing o cremation para sa mga Pilipinong nasa poverty threshold. Kabilang sa mga serbisyong sakop ng libreng tulong, ang pagpoproseso ng mga kaugnay na dokumento, imbalsamo, transportasyon ng labi, at mismong paglilibing o cremation. Umaasa si Senator Amy na magkakaroon ng mabilis at positibong aksyon ng Kongreso sa panukala upang matiyak ang agarang benepisyo para sa mga mahihirap na Pilipino. Ayon kay Senator Amy, nais niyang maibsan ang pasanin ng mga pamilyang kapos sa buhay na bukod sa lungkot ng pagkawala ng mahal sa buhay, nalulubog pa sa utang dahil sa mataas na gastusin sa pagpapalibing. Una niyang siniguro na hindi malulugi naman ang mga punerarya sa kanyang panukala dahil magkakaroon naman ito ng kasunduan sa Department of Social Welfare and Development para naman sa tinatawag na indigent package. Magandang umaga, Pilipinas! Walang nakikitang mali siya ang National Bureau of Investigation sa pagtanggap ng donasyon ng isang pamahalang lungsod at 2 police unit mula naman sa naarestong Chinese spy. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi niya naman masisisi ang mga ito sa pagtanggap ng pera at motorsiklo dahil posible niyang iniisip nilang lehitimo at civic-minded citizen lamang ang mga grupo na sinasabing mga Chinese spy. Paliwanag ni Santiago, bahagi ng cover-up ng tinatawag ng Chinese Sleeper ang organisasyon upang hindi paghinalaan ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Bukod sa isang lokal na pamahalaan na 2 local police, naniniwala ang NBI Director na marami pa ang nabigyan ng donasyon ng mga hinihinalang espiya. Siyempre, nabubulag sila. They thought na
legitimate organization ito, ganito. But then, yun nga ang cover up nila. They are legitimate organization. All the while, akala nila, hindi naman sila law enforcement eh. Wala silang isip na ganun. Kami lamang po sa law enforcement agencies na nag-iisip. No, we go further. Hindi lamang kami nakatutok doon sa ang gandang project nito. Hindi po kami nakakakita ng malis doon sa part ng mga police, sa city, local LGUs, no? Hindi po kami nakakakita ng malis sa kanilang pagtanggap ng mga donation na yon. Magandang umaga, Pilipinas! Inimok naman ng Angkomadrona Party List ang mga lokal na pamahalaan at mga concerned agency maglunsad ng pinalakas na information at awareness campaign kaugnay ng lumulubong kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFD. HFMD pala. Ayun. Hand, foot, and mouth disease. Ayon kay Komadrona Party List nominee Attorney Fiona Itona, isa sa pinaka-epektibong paraan para malabanan ng HFMD ang malawakan at consistent public education, lalo na't marami sa mga magulang hindi alam kung paano ito kumakalat. Dahil kumakalat na ang HFMD sa pamamagitan ng direktang kontak at kontaminadong bagay, mahalaga rin na niyang magpatupad ng striktong hygiene at sanitation protocol sa mga paaralan at mga pampublikong lugar. Pinasisiguro din ng Komadrona Party List ang masusing koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa mga lokal na negosyo upang matiyak na properly sanitize. Meron ding siyempre, mga hand sanitizer, ang mga public establishment, mga mall at transportation hub. Bukod dito, minungkahi din ni Atty. Paitona ang pagkakaroon ng sentralisadong surveillance system na makatutukoy ng HFMD cases sa real time. At makapagbigay ng early warning signals para sa posibleng outbreak. Binigyan din ito na mahalaga ang whole of the nation approach upang maprotektahan ang vulnerable sector laban sa sakit, lalo pat maraming nauuwi sa maseryosong komplikasyon gaya ng meningitis at inflammation o pamamaga ng utak. Kaya dapat ito talaga siguro, seryosohin natin itong mga balita ng pagkalat kasi nag-triple daw. Almost 300% ang pagdami ngayon ng kaso ng hand, foot, and mouth disease. Magandang umaga, Pilipinas! At teka muna, may winner na? Nawala? Naputol? No, sige. Hindi, isipang balita muna tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa publiko. Mag-ingat sa pagkalat ng mga misinformation at fake news habang papalapit na ang campaign season. Sa latest vlog ng Pangulo, hinikayat niya mga Pilipino na dagdagan ang pagiging mapanuri upang hindi mabiktima ng fake news. Asahan na rin na niya mabilis na pagkalat ng mga intriga at paninirampuri. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat ang Pangulong BBM na sa kabilaan niya ng tumitinding paglaganap ng fake news. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga taong sumasama sa campaign rallies ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero yung binabanggit ko kanina na congressman ay nireklamo ng kanyang misis na konsyal, hindi ho fake news yan. Meron pong police report. Police report, humihingi ng footage kasi nasundan pala ito. Ay teka muna, may pagyanig daw po tayong naranasan. Flash Report! Flash Report! Saang lugar yan, Bal Gonzales, sa Rich Bay. Bal, good morning. Kuya Angel, dito sa kanlurang bahagi ng Agno, bayan ng Agno sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan alas 5:11 ngayong madaling araw nang yaligin ng 4.5 magnitude galindol itong bahaging ito sa kalalabas lamang na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na tectonic ang origin ng nitong lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay naitala ng PHIVOLCS ang instrumental intensity 3 sa bayan ng Bani sa Pangasinan.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. Ayun, intensity 3, yung pinakamalakas na naramdaman dyan po sa bayan ng Bani. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Nasa Barangay Don Bosco, Parañaque, si Sherwin Alparo. May huli na! Maaga nakapanghuli nito. Sherwin! Ay, nawawala si Sherwin. Sherwin. Ang ganda ng boses nga ni Sherwin na humuhuni. Sandali, may technical problem lang ho tayo dito at nagsasagawa ho sila ng adjustment. Ha? At mag-time check na muna tayo. 27 makalipas po ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po yung mag-ultabayo. No, ha? Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang postbiotic po, inaral ho talaga ng mga Hapon. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwento kutsero, hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na tinatawag naman commander ng ating immune system, at yan ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nagagabayan tayo, natutulungan tayo ma-achieve ang magandang tulog. At dahil magandang tulog, may panlaban tayo sa pagod, puyat at stress. May panibago tayong sigla sa panibagong bukas. Ayan. Ang ultabayo po ay halal registered, halal certified at registrado bilang kauna-unahang postbiotic food supplement sa Food and Drug Administration o FDA. Available din po ito sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Mercury at Curamed. At kung may mga katanungan pa tayo, po pwede tayong mag-text sa 0917-110-6580. Huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Take 2, Sherwin Alparo. Go, go, go. Yes, ako yung Angel dito nga sa Barangay Don Bosco, sa Don Bosco Village ay matatagpuan ang National Shrine of Mary Help of Christians, kung saan medyo makulimlim lang dahil bigyan mo, ang dilim-dilim pa ng lugar. Dito may guardhouse na nakatutok sa DZRH yung kanyang radyo. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga rin po, sir. Apo, pangalan ko po? Danny Romero po. Kuya Danny, magandang umaga. Palagi ka nakatune in sa DZRH? Matagal na po, sir. Pag nag-duty, nakatune na kagad ako, sir. DZRH na kasi sariwang mga balita, sir. Oo, at sino paborito mong announcer pag umaga? Si Congressman po, Palmones. Ay, Congressman Angelo Palmones. Ito meron kang 1,000 pesos. Yan, 1,000. Kita ba yung 1,000? Parang hindi makit. Ang madilim pa rin. Madilim. Nagre-reflect. Ayan, oo. At meron pa grocery yan para sa iyo. Yan, DZRH grocery. Maraming salamat po, sir. Ayan. Bigay po ninyo. Adik lang po, hindi po share. Joke. Kuya, ilan taon ng lisensya mo? Ilan taon ng validity ng lisensya mo? Nakakuha pa lang ako, sir, nung last year pa ito. Balik na ba sa ngayon? 10 years pa lang po, pero sa susunod po, 5 years na daw po, sir. 5 years na. Magre-renew pa lang po ako, sir. Magre-renew ka lang. Ayan, okay siya. Sige, congratulations, ha. Oo. Salamat din po sa iyo, Congressman. Ay, huwag nyo na ako tawagin Congressman. Ang dami nagtatanong dito, ba't daw ako tinatawag na Congressman? Dati po, hindi na ho ngayon. At pinagsisihan ko na po yung mga panahong yun. Anyway. Din po, sir. Congressman din ba rin kayo? Ingat. Alam mo ba, di ba dati 1 year lang yung validity ng lisensya ng validity ng mga security guard. Oo. Ayun. Mahirap nga po yung, sir, 1 year lang. 1 year, oo. Tapos ginawa nating 3 taon, di ba? Katulong natin ang PNP Sosya. Ngayon 5 years na. Ayan, sige, congratulations ulit, ha. Ganyan natin kumahal ang mga security. Ingat ha. Ingat lagi, ha. Sige po. Wag magpupuyat lagi, ha. Opo. Panggabi ang duty. Tulog ka mamaya, ha, pag-uwi ng bahay. Thank you. Yes, sir. Uy, teka muna, yung regalo pa, Sherwin. Yung regalo. Andiyan na, naiabot. Naiabot na. Ayan.
Baka makakalimutan eh. Di mo maaninag kasi madilim. Oo. Sige. Saan ka naman nakakita ang istasyon ng radyo? Ang dilim-dilim pa namimigay na ng pera at ng regalo. Oo. DZRH lang yan. Oo, Kaya syempre naman. naman. Sa mga ng 1,000, 1,000 pesos pero 20,000 sa mahiwagang tunog ha. Wow, 20,000 na may... Yes, oo. Oo, 20,000. Hindi ko mawalaan yung mahiwagang tunog eh. Hirap na. Hindi, mamaya. Kuya, tumutok ka pa rin ha. Magbibigay tayo ng malupit na clue. Oo. Ayan, no, sige. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, pero tumutok muna kayo doon sa mahiwagang tunog, 20,000 pesos sila. Sa mga nais sa mga 1,000, makinig sa DZRH at baka kayo na susunod nating winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas. From arts number 6, Sherwin Batalzaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Ay, sa mga taga-Bangko de Oro, magandang umaga ho sa inyo. Nakatutok din ho sila ngayon, lalong-lalo na yung tumutulong ho sa akin para doon ho sa nadali ako ng katangahan ko eh. Nadali ako ng scammer. Buti lang pa-hold ka agad yung account ha. Ay, perwisyo talaga itong mga scammer na ito ha. Magandang umaga din po sa mga taga Talisay, Batangas, Mayor Senny Mendoza. Good morning. At saka kay Ambassador Harry Angping ng Maynila ha. Ay, si Professor Andy Perreria agad din gumising nito ha. Nakabawi ng pahinga nito pong weekend. Good morning po sa inyo. Justice Max de Leon ng Court of Appeals. Good morning. Magandang umaga, Pilipinas! 33 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, sa mga suki natin dyan sa Quezon, magandang umaga po sa inyo ha. Lalong-lalo na dyan ho sa mga taga Lucena. Nabati kayo ni Dr. Kim Tan. At alam ho ninyo, yung mga magsasaka natin dyan sa Quezon, hindi na masyado nang umaasa na lamang ngayon sa kopra, sa palay, Sana ganun ho lahat ng mga LGU, Suportahan ho natin yung iba pang mga aspeto, lalong-lalo na yung mga high-value crop. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, meron po silang extra pinagkakakitaan, yung tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po sa 0919-095-5935. Pero sabi po ni Dr. Helen Tan, tingnan din ho ninyo yung tangerine chocolate.ph dahil nandun yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. At para sa mga gustong manalo ng 20,000 Mahiwagang tunog! Habang kayo nagsha-shower o naliligo gamit ang Shield Bath Soap pa, kuminsan nakaupo pa sa plastic na upuan. Ayan giveaway na giveaway. Ito ngayon ang ating mahiwagang tunog. Ipapadala nyo yung masagot sa 0919-282-6485. Ayan ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485 pero dapat sumunod sa tamang format ng pagte-text empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan klaro ha. Eto na ho yung malupit na clue. Yung pangalawang item ay yung pangalawang item po ay gawa sa kahoy. Magandang umaga, Pilipinas! Diba? Yung isa gawa sa plastic. Ang daming mga plastic ngayon. Nagkalat. Nangangampanya. At marami din hong gawa sa kahoy. Kauri ng kahoy. Matatag. May disiplina. Yan Iilan nga lang sila. May kabuang 90% ng mga probinsya ng Pangasinan ang naabot naman ng Government Unified Incentives for Medical Consultation Program ng Provincial Government ng Lalawigan.
Ayon kay Governor Ramon Guico III, katumbas ito ng 1.2 million na mga residente na naabot ang programa sa 44 na munisipalidad at 3 lungsod ng probinsya. Sa tulong ng naturang programa, maaari nang makapagparehistro pati ang mga nasa liblib na mga lugar para sa outpatient benefits ng PhilHealth. Maaari silang magparehistro sa PhilHealth Consulta na siyang mag-aalok sa kanila ng medical consultation, health assessment, laboratory at diagnostic tests at meron pang mga gamot. Bibigyan sila ng sapat na pera para pambayad sa pamasahe o kaya na may para saluhin ang kanilang sahod sa araw ng pagpaparehistro sa Gikonsulta program. Maliban pa rito, mas pinamamadali din ng pamahalaan ng Pangasinan ang pagsama rito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mobile o mobilized caravan na magdadala ng naturang programa sa mismong bahay-bahay, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Alam mo niyo, tama yun, di ba? Yung serbisyo, ilapit ho natin sa barangay. Nang sa gayon, yung ating mga kababayan, hindi na humaperwisyo pang mamasahe para lamang abutin o hingin ang tulong ng mga nasa gobyerno. Magandang umaga, Pilipinas! Trabaho Party List, susulong naman ang dagdag na benepisyo sa Kongreso. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Isusulong ng Trabaho Party List pagkakaroon ng dagdag na mga benepisyo sa mga manggagawa gaya na lamang ng mga non-wage benefit. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, kabilang sa non-wage benefits ay ang flexible working arrangements, transport allowance at iba pang tulong sa mga manggagawa. Dagdag pa na Espiritu, layo nitong mas maging produktibo ang pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino kasabay ng pag-unlad ng bansa. Narawagan din ang Trabaho Party List sa mga kumpanya sa pribadong sektor na magbigay ng iba pang benefits gaya na lamang ng shuttle service sa kanilang mga manggagawa at magpatupad ng 4-day work week bilang tulong sa gitna ng mga hamon ngayon sa ekonomiya. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mamalengke muna tayo. 40 pesos per kilong imported na bigas mabibili sa Baclaran Market. Mas mura kaysa dun sa 49 pesos na MSRP. Alamin natin ay iba pang mga detalye mula kay Giselle Ricaport, RH25. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Mas mura yung imported na bigas dito sa Baclaran Market sa Parañaque City kumpara sa ilang naikot na nating mga pamilihan. Dalawang tindahan dito ang nagbebenta na ng 40 pesos kada kilo ng imported na butil na mas mura ng 7 na piso mula sa 49 pesos kada kilo na maximum suggested retail price epektibo ngayong buwan. Ayon sa nakausap nating retailer, isang linggo na silang nagbebenta ng ganito kamurang angkat na butil mula sa bansang Myanmar. Mas nakamumura na raw kasi sila ngayon sa mga importer kumpara noong isang taon sa ilalim naman ng 15% taripa na isinatutupad ng pamahalaan. May mabibili naman na 45 pesos at 48 pesos kada kilo ng regular milled ng lokal na mas mura naman sa 50 hanggang 53 kada kilo na presyuhan noong nakalipas na taon. Habang ang lokal naman na well-milled ngayon, mayroon na ring 48 pesos kada kilo dito sa pamilyan na mas mura mula sa 49 hanggang 56 pesos kada kilo noong 2024. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 43 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang mga balita, pangunahing sanhin ng sunog sa bansa ang electrical issues dahil sa kapabayaan. Ito naman ang paliwanag ng Bureau of Fire Protection spokesperson si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza sa pagsisimula ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Nagpaalala si Atienza sa publiko palagi ang mag-ingat sa paggamit ng electrical items lalo na kung maiiwan ito ng walang nagbabantay. Ayon sa opisyal, ilan sa pangunahing sanhi ng sunog ay ang mga octopus connection o sabay-sabay na pagsaksak na maraming kagamitan, overnight na pagcha-charge ng cellphone, mga pumapalyang mga appliances. Sa huling datos ng Bureau of Fire Protection mula Enero 1, mahigit na sa 2,300 na insidente ng sunog ay naitatala kung saan 600 sa mga ito ay bunsod ng electrical issues. Sana po hindi na nga po nila ito gawin at pabayaan. Tayo pong mga adult ang mangunguna dapat sa pag-observe ng ganitong fire safety sa ating mga tahanan. At ganoon na rin po yung ating mga appliances. Make sure po tayo na hindi po natin to hinahayaang nakasaksak kahit sabihin natin naka-switch off naman siya.
Ayun, kadalasan ho kasi marami sa ating mga kababayan tamad na, di ba? Kung matutulog ho kayo, tanggalin nyo na yung nakasaksak dahil kadalasan pagka nag-init ho yan, hindi nyo na makikita. Tostado na ho kayo pagising ho ninyo. Sige kayo, ano ha? Tsaka as much as possible, sabi ko nga ho sa inyo, maglagay ho tayo ng smoke detector. Nakakabili ho kayo ng mahal-mahal na cellphone, pero ang bahay ho ninyo na maliligtas ng smoke detector, nagkakahalaga lang ng mga 500 pesos pataas. Ha? Hindi ho ninyo mabili. Diba? Ayun ho isang malungkot na katotohanan. No? Marami sa ating mga kababayan ang iniisip, luho. Pero yung kaligtasan ho nila, hindi ho nila ma-prioritize. Papalitan lang ho ninyo ng battery yan. Baka naglagay kayo, hindi nyo naman din pinapalitan regularly ang battery. Di ba? Maglagay po kayo ng smoke detector. Maraming pagkakataon na po ako nakaranas ho niyan. Iniligtas ho kami. Isinalba ho kami ng smoke detector. Kaya maglalagay po kayo ng smoke detector sa bahay nyo, ha? Nang sa kayo, gigisingin ka talaga. Gigisingin ka talaga. Pangalawa, uso na naman ho ang mga pagbaha doon sa mga lugar. Ha? Doon sa mga bata, kung ano-anong maniregalo nyo, bigyan nyo sila ng pito, whistle. Mga kumakandidato ngayon, ituro nyo, pamulat nyo sa mga bata na unang tool para sa paghahanda ang whistle. Sa ibang bansa, alam mo ninyo, mindset na yan eh. Yung mga kabataan doon, sa Japan, lalong-lalo na, nasa ID lanyard talaga nila yung whistle. Bakit ho? Para kahit nasaan sila mapunta, meron ho silang proteksyon laban ho sa iba't ibang uri ho ng insidente na po pwedeng mapakinabangan nilang whistle. Lindol? Natrap ka, napatunayan na ho sa maraming pagkakataon na maubusan ka na ng ng laway sa kasisigaw, sa loob ng ilang minuto, pero yung whistle, kaya mo pang hipan yan. Ha? Pagka naramdaman mong may mga tao na sa paligid, pwede mong hipan yan, maririnig yan ng K9. Ha? O dili kaya nung mga taong nasa paligid. Marami na pong nailigtas po ang whistle. Ha? At nakakatawag din ho ng pansin. Kaya ugaliin ho natin. Ewan ko naman sa mga magulang. At saka, mga politiko, napakamura ho yan na pwede ho ninyo magamit para ho sa ang tawag dito? Proteksyon ng inyong mga chikiting. Bigyan ho sila ng whistle. Magandang umaga, Pilipinas! Tanungin nga natin sa Comelec, panunuhol ba yung pamimigay ho ng whistle? Hindi naman siguro. Sabihin lang nila na part yan ng kanilang advocacy. Ngayon, wag nyo lang ipaloob yung whistle sa loob ng envelope na may 1,000 piso. Ayan, suhulan yan. Pero kung whistle lang ho ibibigay, hindi naman siguro. Hindi naman napakamahal ng whistle. Magkano ba ngayon? Yung whistle ko kasi, 19 kopong-kopong ko pa ito nabili. Nung mga panahon yun, tigbe 20 pesos pa lang eh. Ay, nako! Tinanggal na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga LTO personnel na involved sa isang insidente dyan po sa Panglao, Bohol. Ayun, at mananatili ang kanilang preventive suspension hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Magkakaroon po ng thorough at impartial investigation kaugnay po ng mga circumstances sa nasabing pangyayari. Magpo-provide din daw po ang Department of Transportation ng mga update tungkol po sa naturang insidente. Kita naman ninyo kung paano, inambaan pa ng saksak yung isang hinuling motorista. Tama nga yun. Bakit pagka dumadaan ng motor, ganun na lang yung, yung panggigigil. Hindi lang naman LTO Hindi pati sa checkpoint. Pero pagka four-wheeled, okay na. May ano ba naman, kung may bit-bit na mahaba yan, sigurado hindi nakamotor. Baka naka four-wheel vehicle yan. Ayan, nasa antabayanan natin ang magiging resulta ng investigasyon na yan. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 5 ng umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga taga South Korea, ha? Kumusta na po kayo sa mga Pilipinong nandyan po sa Seoul, South Korea?
Hindi nababangkit ang Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang sinabi ng Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro kaugnay ng posisyon ng Pangulo sa nasabing usapin. Kwento ni Attorney Castro, ilang beses na silang nagkita ng Pangulo pero hindi nito nababangkit ang tungkol sa impeachment. Kapag naman na niya tatanungin, lagi na lamang tugon nito ay ganon pa rin ang kanyang posisyon. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na hindi siya sang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay BP Inday Sara dahil mas maraming importanteng bagay niya dapat na asikasuhin sa bansa. 6 na minuto na lamang bago po mag-ASES sa umaga. Tiniyak naman ng Bureau of Fire Protection na mapupunan ngayong taon ang kakulangan ng mga fire truck at fire station sa lahat ng mga munisipalidad sa bansa. Sinabi ni Fire Spokesperson Senior Superintendent Annalie Atienza, 61 municipalities pa rin ang wala kahit na anong fire truck ka. Ibig sabihin, pagka nagkasunog, tabo-tabo na lang muna, balde-balde na lang muna hanggat hindi dumarating yung pinakamalapit na fire station. Karamihan na niya sa mga lugar na ito ay nasa BARM, Region 12, Region 4A o Calabar Zone. Sinabi ni Atienza, nakalatag na ang modernization program ng Bureau of Fire Protection ngayong taon kaya't anumang oras may isa sa katuparan ang plano nitong maliban pa ang planong yun, yung pagbili ho ng mga bagong fire truck maliban pa sa pag-hire ng dagdag na mga tauhan. Ang Bureau of Fire Protection po kasi ay equipment-based. So, sa pagdagdag ng fire truck, ay nagdadagdag po tayo ng personnel. So, sa ngayon po, dahil may kakulangan tayong 61, so masasabi po natin, when the 61 procured fire trucks will come, additional personnel po ang ating gagawin, recruitment. Ayan, para tayong sirang plaka, meron naman ho kasi tayong lokal na technology. Ayaw natin tangkilikin, mas gusto natin imported. Siyempre, pagka imported, pagka nasira, ang maintenance, di ba, yung after sale service, pahirapan. Kaya nga, di ba, bumili tayo natin galing made in China. Tapos, ang repair center, Rapide. Yung Rapide, kayang ayusin yung sa parts ng sasakyan. Pero paano yung sa firefighting mechanism? Di ba? Ala yun. Tapos hanggang ngayon, ala pa rin, hindi pa rin tayo tumatangkilik doon sa CAPS, yung compressed air foam system. Yung bang pagbuga ganon ng nozzle ng hose ng bumbero, ang lumalabas foam. Kasi 'di ba, tatlo lang naman ang elemento ng sunog, 'di ba? Oxygen, yung heat o yung init, at saka yung fuel, yung susunugin niya. Kahoy, papel, combustible material, ganon. So, pagka napilo na huya ng foam, wala na yung oxygen, wala na access ng oxygen, mapa-fire out na ho siya. Sa ibang bansa, gano'n na ho nangyayari. CAPS na ho ginagamit, compressed air foam system. Dito sa atin, matagal nang inintroduce yan. Hanggang ngayon, tubig-tubig pa rin tayo. Kawawang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ko talaga maintindihan. Pinag-uusapan, modernization. Pero ang gusto pa rin nating bilhin, yung mga mas mura. Yan tinatawag nating modernization. Kaya tayo napag-iiwanan ho talaga ng gusto. Yung iba gumagamit na ng modern technology, tayo kulelat pa rin. Hay, ginoong buhay ko. Ay, may buntag sa mating piminaw natin niya sa Subo. May nga sa mga kuturanda sa Bacolod. Yung palang Bacolod Inasal, yung pinakamahabang barbecuehan. Yung pala dinimolish na pagtatayuan ng mas malaking mall. Ano pa naman yan, pagka pumunta ka ng Bacolod, talagang puntahan yan, ha? Ay, susme. Pero kung kayo ay naghahanap na magandang bahay, na magandang investment, yung pang affordable pero luxurious housing, puntahan nun ninyo yung St. Monique Malay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse na Bianca, yung model na townhouse Bianca. Aba, 2-story townhouse yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month.
Payable in 30 years. Kaya ano pang iniintay po ninyo, makipag-ugnayan na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ha, 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye ng St. Monique Balay. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Yung bang pagkagising mo gusto mong malamig na simoy na hangin ang sasalubong sa iyo, punta ka ng balkon. May bonus pa, magandang tanawin. St. Monique Balay, ang tawag nga din luxurious living at affordable housing. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minutos bago mag-aces sa umaga, paalam na ho tayo. Ang ating paalala po sa inyo sa tuwi-tuwi magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa mga iniwang aral sa atin ni Charles Bukowski. Sino ba si Charles Bukowski? Si Charles Bukowski po ay isang American poet at novelist writer. Ang sabi niya, the problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. And in the Philippines, they get elected. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, aces na umaga.